Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ang witness na tinanim nila Hontiveros at nila Llamas, according to that revelation, ay ipinilit pala na bigyan ng orientasyon at bigyan ng briefing at ng mga kung ano-anong dokumento nila Hontiveros para po magkaroon sila ng false testimony sa loob ng impeachment court. Kaya galit na galit po noon si former and the late Senator Miriam Defensor Santiago sa nangyaring ito, at lumabas nga po yan sa pagpapahayag ni late Chief Justice Renato Corona na itinuturo niya ang grupo ng akbayan nila Hontiveros at ng kanyang mga kaalipures like sina Eta Rosales at iba pa, at itong grupo nila Ronald Llamas na nag-operate at pinunduhan ni former President Noynoy Aquino para wasakin, sirain at tanggalin bilang Chief Justice of the Supreme Court si former Chief Justice Renato Corona. Yan pong unang pagkakataon na nabulgar pala na ang operation ng tanim witness at tanim ebidensya sa mga gimmick at diskarte that even in the impeachment court, pinapalusutuan nila. Binuking po yan ni former and late Senator Miriam Defensor Santiago. Ang pangalawa, binanggit din ito ni Atty. Topacio, ay doon sa kaso po ni Kian de los Santos, kung saan po mismo ang ama ni Kian de los Santos din ang nagsasabi po na nagkaroon ng maniobra sa mga testigo at pati po yung mga witnesses nagreklamo na sapagkat sila po ay parang nahuhostage na ni Risa Hontiveros at ng kanyang grupo at mga operatiba na itinuturo po doon involved din sa operation ng pagpapa-impeach at pagpapa-remove kay Chief Justice Corona. Pangalawa na, yung Kian de los Santos controversial case ng mga witnesses. Pangatlo po, in fact, sinampahan siya ng kaso nila Atty. Topacio at ni Atty. Jing Paras hinggil sa kidnapping, no? At ang pangatlo itong sa Farmally, no? Ang Farmally, ito yung investigasyon na pilit nilang ikinakabit kay Senator Bongo at kay former President Rodrigo Duterte. At ito po, ginamitan din ng tanim witness din po ito, mga kababayan. So, tatlo na. Ito ay pang-apat ngayon ang revelations ni alias Rene na nakilala na natin na siya pala ay si Michael Maurilio. So, there is really a propensity and a systematic pattern. Pag sinabi nating propensity, nagkakaroon po ng talagang kagustuhang gawin niya ang ganitong uri ng gawain at modus operandi sapagkat ito pala ay isang bahagi ng serbisyo ng grupong akbayan ang maging political mercenaries for hire o mga political demolition job. The way they are also attacking right now Vice President Sara Duterte, the way they are doing the attack against former President Rodrigo Duterte and as well as against kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. So dahil dito sa iskandalong ito, ay mga 2 araw pa bago po makapag-react si Senator Risa Hontiveros. 2 o 3 araw pa bago siya makapag-react. At kahapon
Lunes dyan sa Pilipinas, nagpa-press conference siya. At ang sinabi niya, ganito po ang binabanggit ni Risa Hontiveros, mananagot daw yung mga taong nagpakalat ng video na ito at nag-upload at nag-share. Wow! Imbis na sagutin niya ng tama, matuwid at may dangal, ang mapangwasak, eksplosibo na mga revelations ni alias Rene sa kanya, binalikan pa niya si alias Rene at tinatakot pati yung taong bayan na nagiging interesado ngayon tuloy sa modus operandi ng tanim witness, Billy Witness sa Senado. Pangalawa, binanggit niya na malamang sa malamang daw ang kampo nila Pastor Kibuloy at ng mga Duterte ang gumalaw dito upang gamitin po itong si alias Rene, bayaran siya at the same time ay sirain po ang integridad ng opisina niya at ng kanyang pagkatao bilang senador. Wow, ang tanong, mayroon pa bang natitirang dapat sirain? Sa iyo? Sa iyong pagkatao at sa iyong mga ginagawa? Historically, you are known. Risa Hontiveros, sa ganitong mga modus operandi, the way it is being asserted by Congressman Jing Paras and Attorney Ferdinand Topacio. At mas pinapaniwalaan po yan ng taong bayan ang mga pinagsasabi nila sapagkat yan po ay established by way of your previous actions. Yun. Kaya po, mas kapani-paniwala at mas may kredibilidad po ang paglalantad ni Rene sapagkat ito ay conscience call. So, kung nagsinungaling man si alias Rene dahil sa kinang ng pera at pressure at mga manipulasyon na ginawa po ng mga tauhan ni Hontiveros sa kanya, of course, order yon nila. Hindi lang siyang involved kasi pati po ang historical relations ng mga bagay nito dumudugtong po sa operation nila Marcos, nila Lisa Araneta at nila Martin Romualdez upang mabuo ang kanilang baluktot na imahin that there is a Davao criminal group known as Kibuloy Duterte Criminal Syndicate. Wow! So para mabuo yan, ginamit po si Hontiveros na parang kunwari walang koneksyon ang Malacanang. Walang koneksyon sila Martin Romualdez, sila Marcos at Lisa Araneta. Subalit, ito ngayon sumambulat na. Mga kababayan, abangan nyo ang iba pang revelations dito sapagkat ako mismo ay mayroong personal knowledge na noong December 2023 po ay si Hontiveros mismo ay naghahanda na para sa kanyang travel sa Amerika, I think earlier pa, para po kausapin ang mga bandido na sinipa ng Kingdom of Jesus Christ at nagtago sa Amerika. Yun. At ito din po, mayroong mga witnesses dyan na nirecruit ng isang nagngangalang Thinking Pinoy. Ang lumalabas na pangalan na alam natin po dati yan ay Alleluia, tunutudo kay Pangulong Duterte yan. At naging nagprograma pa yan sa SMNI noon. At itinuturo na nag-recruit a certain Regina Arevalo alias Ikang Bakekang. No, iyan ang tinuturo ni alias Rene. At kilala ko rin ang mga personalidad na ito, talaga pong ito ay na-involve. Dati sa KOGC at dahil po sa kanilang hindi ka nais-nais na mga record at ginawa, ay pinatalsik at dinisiplina sila at pinalayas sa KOGC. Mukhang ito ay mga kabahagi ng revelation ni Rene na ngayon pilit i-deny ni Hontiveros na siya pala ang nag-recruit at pinunduhan ito lahat. Ngayon, ang kanyang sagot, ito daw ay papanagutin niya sa batas. Tinatakot niya na ngayon sa batas. Teka muna, ang tanong ng taong bayan, bakit magsisinungaling si Rene? Noong siya ay ginamit ninyo at nagsisinungaling siya, sabi niyo totoo ang sinasabi niya. Sa dalawang version na ito na paglabas ng mga pahayag ni alias Rene, mas may kredibilidad at mas dumudugtong sa kasaysayan ng pattern ng ginagawa ni Risa Hontiveros ang kasalukuyan at pinakahuling revelation ni alias Rene. Kasi tumutugma doon sa mga previous na nangyari na involvement ni Risa Hontiveros ng grupo ng Akbayan at mga tauhan nila hinggil sa tanim witness, Billy Witness, which are fraudulent criminal acts na ginagamit po ang Kongreso, ang Senado para magwasak ng reputasyon, dangal at integridad ng mga tao na tinatarget for political demolition job. Kaya natin tinatawag sila na mga political mercenary
ang grupong ito ng Akbayan, kung saan po isa dyan leader nila si Hontiveros at itong BFF niya na sila Ronald Llamas. Wow! Para sa akin, the latest revelations being made by alias Rene can be considered as a conscience call. Ibig sabihin po, nakabatay ito sa kanyang konsyensya sapagkat nakagawa siya ng mali na siya ay nasilaw sa kinang ng pera, na manipulate siya at nagamit siya. At para sa akin, there is always an opportunity for conscience call. Like sa akin, for 21 years, akala ko tama ang ginagawa ko doon sa CPP, NPA, NDF. Pero nang tinamaan ako ng conscience call ko at hindi ko na maatim na ang winawasak at pinapatay ko ay sariling bayan at mamamayan ko sa maling ideolohiyang banyagang itinanim sa aming murang edad at kaisipan ng isang grupong ang mga leader nito ay nagtatago at nagpapasarap buhay sa Netherlands at sa Europe at sa iba pang bansa, nagkaroon din ako ng conscience call. Kung kaya ito ngayon, tinatanggap ako ng taong bayan at naging political commentator ako na nagbibigay ng mga kaalaman at mga pag-unawa sa nagaganap sa ating bayan. That is also a product of my conscience call. And so therefore, itong nangyari kay Rene na pagbaliktad niya at pag-reveal ng totoong nangyari kung paano siya ginamit at iba pa mang mga kasama niya na binayaran sila, scripted, pinilit, nilaro ng kanilang manipulasyon, ng impluensya nila Hontiveros at ng mga poderosong mga taong under sa administrasyon ni Marcos at Romualdez, ay nagkaroon po siya ng realization. Hindi na tama ito. Kaya ang title ng kanyang unang video, hindi na niya masikmura ang panggagamit sa kanya at sa kanyang mga kasamahan na tumiwalag na nga sila at itiniwalag at dinisiplina ng Kingdom of Jesus Christ, ay gumawa pa rin sila ng masama at malalim na kasamaan. And that is called a conscience call. And that is part of renewal ng isang taong handang magbago. Kaya, mas panipaniwala po ang conscience call na ginawa ni alias Rene kaysa total denial na ginagawa ni Hontiveros. Mantakin mo on a television show na tinanong siya ni Maring Wayne Monsod, ni Professor Monsod, hinggil sa kanyang relasyon, ang kanyang affair sa isang opisyal ng Malacanang noon, itong si Boy AK-47 Ronald Llamas, habang kasama niya si Laila Lula de Lima sa studio at tinatanong sila ni Professor Monsod, "Are you having an affair with Ronald Llamas?" Wow! Na-amaze naman ako niyan. Anong uri ng intriga yan? Nagpa-demure. National television yun at nakatunghay pa at nakikinig ang kanyang isa pang BFF, nakapareho din sila ng balahibo, si Lula Laila de Lima. Wow! At nang sinabi niya, "No, we are comrades." So, comrades kami kasi kami ay magkasama sa Akbayan for 30 years, kami ganito. E di tinanong siya ngayon ni Maring Wayne Monsod, "So, do you know kung si Ronald Llamas ba ay may asawa o pamilyado?" Parang ganon. Ang sagot niya, "Hindi ko alam." Tinanong siya ni Wayne Monsod, "Hindi mo alam 30 years kayong magkasama? Hindi mo alam kung siya ay, sabi mo magkaibigan kayo for 30 years, na may asawa?" Sabi niya, "Ang alam ko, hiwalay na." If Risa Hontiveros, hindi pa siya senador noon could lie through her teeth, lagos sa ilong at umuusok ang kasinungalingan niya in front of a national interview sa telebisyon, at nandun pa si Lula Laila de Lima, nakabalahibo niya rin ang uri ng style sa diskarte sa pagdating po sa ganitong usapin, na hindi ko alam po kung may asawa siya. I would rather believe alias Rene than believing Risa Hontiveros. Di ba? The pattern of lies, yung padron ng sistematikong pagsisinungaling, palusot, at maniobra at manipulasyon ay nakatatak po sa ginagawa ni Hontiveros even in the past hanggang sa kasalukuyan. And so therefore, ang pagpasok po ng conscience call that made Rene reveal kung ano talagang nangyari doon sa peke na ginawa na investigation ni Hontiveros against kay Pastor Kibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ, sa mga ministro nila, at pati na po kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte,
all along tumutugma ito sa naging pattern o naging kaganapan sa style diskarte bulok nila Hontiveros ng Akbayan at mga kabarkada niya kagaya po ni Ronald Llamas. So I would rather believe in a pattern of historically correlated na mga pangyayari na ngayon po tumutugma sa sinasabi ni alias Rene, and I would rather call this as a conscience call and a revelation that gives correlation of historical events related sa pagtatanim witness at iba pang akusasyon ng tampering of witnesses, ng pangbibili ng witness na binabanggit at pinopoint out din po ng grupo nila Atty. Topacio at Congressman Jing Paras. Ayun, klaro. Now, what's the question here? Ano po ang tanong dito sa pagpe-press conference ni Risa Hontiveros na ito? Ang tanong, will the Senate leadership under Senate President Chis Escudero and the new senators and all other members of the Senate sa 20 Congress na ito papayagan ninyo na makakalusot at hindi po mabubuksan in a formal Committee on Ethics Investigation at madisiplina at kung ma-establish ang katotohanan at pagdudugtong ng tamang mga impormasyon na ito at maipakita ang involvement ni Risa Hontiveros sa operasyon ng tanim witness and pambibili ng witness, ito po ay isang malaking institutional damage to the Senate, and these are criminal acts that require the immediate expulsion or pagtanggal at pagsipa kay Hontiveros bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Kasi alam natin hindi siya magre-resign. Makapal din po ito si Hontiveros. Kagaya din po ito ni Lula Laila de Lima na grabe magmaang-maangan, and they believe that they are still morally and self-righteous, na parang tama at totoo pa rin ang kanilang pinapanindigang sila ay mga mabubuting lingkod bayan. Wow! With all these revelations na ngayon ay nalantad na, so the Senate Committee Investigation on the Committee on Ethics or by the Committee on Ethics ay nararapat po ito para ma-establish. Lumabas si alias Rene, lumabas po sila Atty. Topacio at iba pang mga naging pattern po ng witness inducement, tanim witness at mga pamimili ng witness gamit po ang ala political demolition job and mercenary work using the badge of the Senate bilang senator siya. Ito po ang mas nagpalubha ng ganitong issue. Risa Hontiveros, if these are true, ang mga na-i-reveal ni alias Rene and mukhang maiba pang magko-corroborate at maninindigan sa katotohanan sila ay binayaran at ginamit as tanim witness ng mga peking sinungaling na mga witnesses na ginamit para lamang sa operation na wasakin si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang mga personalidad kagaya ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, then the institutional damage has been seriously done and committed by Hontiveros kung ito po'y totoo at ma-establish ito against the Senate as an institution of democracy. Kailangan po may pananagutan dito si Hontiveros. Kung mayroon siyang katiting na kahihiyan pang natitira, dapat siyang kung hindi niya kaya mag-resign, mag-leave of absence siya. At buksan ang Senate Committee Ethics Investigation and let the witnesses come out and the evidence be presented and let her defend herself there sa Senate Committee on Ethics. Pero for the meantime, para man lang magpakita sana ng kunting dangal, kung mayroon pa siyang natitira nito, ay dapat mag-leave of absence siya at kung hindi niya kayang mag-resign. Subalit kung ayaw niyang gawin ang parehong leave of absence at ang resignation, ay kailangan po siyang tanggalin pagkatapos po ng proseso na ma-establish po ang katotohanan at pagdudugtong ng mga ebidensyang ito at mga pagpapahayag hinggil sa pagsalaula ni Hontiveros sa institusyon ng Senado. Ito ay mas seryoso, mas malubha kaysa kanilang gimmick na magpa-impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, na alam naman natin tinumbok na po yan ni Senator Amy Marcos, at ganun din po ang paniniwala I think ng 18 senators na nagboto ng i-remand o technical knockout na po yung impeachment complaints nila Romualdez, na ito ay isang ambisyon ng mga lulong sa political ambisyon nila. Yun po ang malinaw.
So ngayon, mas mahalaga pa ba ang impeachment complaints na ipatrial ni Hontiveros? Itapos na po ang life authority and span of authority ng impeachment court nila sapagkat nag-terminate na po ang 19th Congress noong tanghali ng June 30. O ngayon, ito ang dapat asikasuhin. Itong may mga mabibigat na mga implikasyon sa integridad ng Senado bilang institusyon of democracy na ginagamit pala para for sale, for political mercenary operation ng nagngangalang isang senador, Risa Hontiveros, as per revelation nitong alias Rene, at handa si Rene na panindigan sa kanyang ikalawang video na haharapin niya at kukumprontahin niya si Senator Risa Hontiveros at kasama ang posibleng iba pang mga naging tanim witness victims. So ito dapat ang pagbibigyang tuon ng pansin ng ating Senado. Hindi po ang basura at walang katuturang ginamit na weapons of political demolition ni Romualdez upang ang kanilang ambisyon na sinasakyan din ng Hontiveros na maging presidente at maging vice president sa 2028 by eliminating the political rival nila na si Sara Duterte ay ginamit nila ang mapanupil at pinangbunga ng pandaraya na impeachment complaint na dapat ibasura na ito absolutely. So dapat ito ang bigyang pansin. Itong napipintong pagsambulat ng iba't ibang testigo at mga pagpapahayag ng modus operandi na tinatawag na tanim witness, bili witness. Tatlo po ang implikasyon nito kung hindi ito gagawin ng Senado, ang tinatawag po nating Senate Ethics Committee investigation and subsequent prosecution against Hontiveros kapag na-establish ang sapat na batayang may paniniwalang tama na siya ay nangdaya ng mga witnesses, bumili ng witnesses, at kaya kanyang ginagamit for operations sa kanyang political mercenary work o for hire ang kanyang pagiging senador pala, at ginagamit pa niya ang poder at otoridad ng Senado. Una, kailangan pong mabawi at maibalik ang dangal at respeto sa Senado na hindi pala totoo ang sinasabing ito. Kung mayroong mang gumawa ng tanim witness at bili witness, hindi pala lagpasin ng Senado, so that the integrity and objectivity ng makatarungang legislative oversight function of the Senate through the holding of Senate Investigation Committee ay hindi po maging suspect ng pandaraya the way it is now being attributed and alleged against Hontiveros. Number two, kailangan ipakita ng Senado na hindi po sila isang parang maliit na fraternity club ng kampi-kampihan, badi-badi, at basta ang isa ay saluin mo, wag nating pabayaang mahulog at malaglag ang isang senador kahit mali ng ginagawa. That should be stop ang perception na yan na sila'y kampi-kampihan dyan. Kailangan pong ipakita nila ito dito sa kaso ni Hontiveros. At pangatlo ay kailangan pong magkaroon ng mechanism of accountability. Ang mga ginagawa ng mga senador, at ito po ay magsisilbing aral na hindi kumo senador ka at mayroon ka mga hawak na committee para sa iyong gagawin na mga committee or oversight function and legislative hearing, ay pwede mong ito ipagbili na pupunduhan at gagamitin for political demolition operations. The way things are being revealed right now kung bakit may aligasyon ng tanim witness laban kay Hontiveros at sa kanyang grupong Akbayan na mga hilaw na komunista. Wow! Abangan po natin ito sapagkat ito ay isang institutional issue para sa Senado, and this is critical sapagkat ang natitira na lang po na pinapaniwalaan ng taong bayan na hindi pa naman wasak na wasak. Bagamat mayroong mga pagdududa din to some extent and to some degree ang taong bayan, pero kahit papaano po, tinitingnan pa rin ang Senado na pwede siyang takbuhan ng mga mamamayan para sa pagtatanggol ng demokrasya, kalayaan at kabutihan ng ating bayan against yung authoritarian at diktadurang style at mga pang-aabuso at paglapastangan sa poder at kapangyarihan na ginagawa po ng gobyerno ni Marcos. Kung hindi po yan madisiplina at hindi po mabigyan ng kaliwanagan
ano ang lalim at lawak ng involvement nila Hontiveros at ng grupo niya at siya bilang senador sa tanim witness na modus operandi, then the Senate and all its other functions can become a suspect right now. Dahil tatakpan nila, i-cover up nila ang resulta niyan kung hindi po nila bibigyan ng pagbubukas sa Ethics Committee investigation ang mga ginawa ni Hontiveros.